Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga bandang sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin na Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras na ito. Buhay na nagmumula sa iyo at aming pagkakataon ibinibigay mo sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Malapay ang pong lahat sa pandalangin ng aming iginaganap ni Maria Evangelista Walde Estrada Almeida. Ay po maminaman na manggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami nasubukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpapagkasala kung dahil puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, malapay noon. At sa pagkalang salita, langisan mo yung salita, patibang lingkod sa kanang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Kung kami tinundan ng papapalang espiritual sa ating mga binabag kapatid sa dako nito, lalo ang ating mga binabisita, ating mga beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang, lahat ng antok kasaut in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, kasaut in Jesus' name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aaralan ng salita ng Diyos. Buhay pa po lahat. At sa kapinutulutan ng ating pong beloved preacher, ako bumabati ng isang magandang hapon, a pleasant afternoon po sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating malapay noon. This is our General Sunday Worship at dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito pinauna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa pleasant afternoon po, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo na po yung mag-aaral sa salita ng Diyos. Kunin na po natin ang mga Biblia, ating pong mga ballpen, papel, at ating pong pag-aaralan ng salita ng mahal na Panginoon. Dito sa ating unang talata, ating pong basahin from the book of Joshua, chapter 24, verse 15. Tagalog muna and then i-flash natin yung English version. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, ang kapitulo po ay 24, ang talata po ay 15. Ganito bang sinasabi? At kung inakala ninyong masama maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang inyong Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinahanan, ngunit saganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan sa buhay ng mga anak ng Diyos ay talagang dumarating yung tinatawag na pagpili. Amen. Ating munang pamagatan ng ating pag-aaralan, Christians choosing parameters. Alam po niyo mga minamahal, sa bawat pagpili natin sa araw-araw, meron po tayong tinatawag na mga parameters, our basis of choosing what to decide, what to do. Amen? At yan po mga minamahal ang ating pag-uusapan bilang isang Kristiyano. Saan ba nakabase ang pagpili natin mga minamahal? Sabi nga dito sa ating nabasang talata sa Joshua chapter 24 verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Daily we end up of choosing. Sa bawat araw tayo po'y pumupunta sa pagpili, and we have different parameters na ginagamit. Depende yan sa atin. Some of us, we base our
decisions based on our family affairs, our personal reasons, our integrity, prestige that we get from other people, and sometimes even security and stability of our future. Yan ang dahilan kaya kung bakit tayo nakakarinig sa mga Kristiyano kung minsan, okay lang yan brother, practical lang ang buhay. Pagdadalo ka, kailangan kong magnegosyo brother, practical lang ang buhay. Amen? But is that really the decision parameters God is requiring to all Christians? Ganyan ba ang mga parametro na ginagamit na ibinigay ng Diyos na dapat gamitin ng mga anak ng Diyos? And seldomly, nakikita natin mga minamahal, iilan lang ang makikita nating mapapakinggan na ang sinasabing parameter nila is the assurance of eternal life. Iilan lang po ang nagsasabing, kailangan kong gawin ito dahil ako'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Seldomly, iilan lang yan. And even Christians, tingnan nyo shocking kung minsan. Kristiyano na tayong matagal, pero kapag tinanong mo, bakit ka ba naglilingkod sa Diyos? Sinasabi natin sa blessing, gumaling karamdaman, amen, para ako'y pagpalain. Sometimes hindi natin ma-define anong pagpapala gusto natin. Amen? Because we ourselves, we don't know what we wanted to ask from the Lord. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, napakahalaga na sa ating pang-araw-araw na buhay na desisyon, mayroon tayong basihan o parametro na dapat gawin. At iyon ang ating pag-aaralan natin ngayon. Lahat po muna ng pinagpala, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Joshua, nung time na siya po, mga minamahal, is in question. Sabi niya, wala kang ginawa, Joshua, kundi pasunurin kami ng pasunurin. Ang dami naming napuntahan na talagang mga lupain. At sometimes, ang dami na naming turo na nabasa. Ang dami na naming mga haka-haka. At talagang kini-question na nila yung kagalingan ni Joshua. Dahil gumagaling na sila. Ang dami na nila nababasa mga salita ng Diyos na sinasabi nilang nakukuha nila sa iba't ibang mga tao. Kaya dumating sa point na, Joshua, bakit ka ganyan masyadong magsalita? Amen? They start to go away from what the Lord is telling them to do. At yan ang nangyari, mga minamahal. Kaya ang sabi ni Joshua, mga minamahal, the decision of Joshua is firm. Ang sabi niya, kung gusto ninyong maglingkod sa ibang mga Diyos, Diyos ng Amoreo, Diyos nandun sa kabila pagkatapos ng flood, but me and my house, we will serve the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong ibig sabihin niya, mga minamahal? Even his friends will leave him. Patuloy pa rin siya maglilingkod sa mahal na Panginoon. Even his family will go away from him. Patuloy pa rin siya maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagtawanan man siya ng mga tao, alipustahin, mapahiya man siya, he will serve the Lord. That's how firm a Christian should do. Amen? Amen? Ang mahirap kung isang Kristiyano, ayaw nating pagtawanan tayo. Ayaw natin tayong mapahiya. Ayaw natin mga minamahal na parabang yaks. Ginaganyan tayo, mga minamahal. Kaya sometimes, yung ating desisyon, umiiwas, lumalayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, be firm. Your parameters of choosing your decisions daily should be firm. At it should always stand doon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng hindi ay naantok pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang ilan nababagot na sa kakahintay sa muling pagbabalik ng Diyos. Amen. Tagal naman. Amen. 5 years na ako. 10 years na ako. 15 years, 25 years. 30 years, 40 years. Dami na, tagal-tagal na. Amen? But, take note, mga minamahal, ang isang important virtue, pag sinabi nating mahalagang virtue o katangian ng isang Kristiyano, ay yung tayo'y marunong maghintay. Maraming Kristiyano, mga minamahal, madaling mabagot.
Amen? Kaya nga gusto natin na 3-in-1 na noodles eh. 3-in-1 na shampoo, 3-in-1 na radyo. Nandun na telepono natin, nandun na yung tablet, nandun pa yung radyo kung ano-ano. Simple, we want things to be simple. Amen? Na mabagot, mainipin ang Kristiyano. Pero tandaan niyo mga minamahal, basahin niyo ang Biblia. Abraham was promised for a son like Isaac when he was 75 years old. Dumating ang pangako ng Diyos after 25 years. Nung 100 years na siya, uugod-ugod na, dumating ang pangako ng ating mahal na Panginoon. 75. Habang 75 pinagtatawanan, maniwala ka dyan, Abraham. Ang tanda-tanda mo na eh. Ang tagal-tagal pa. Ano pang magagawa mong anak? But still, naghintay si Abraham base sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, napakahalaga ng paghihintay. Kung nainip si Abraham, mga minamahal, hindi niya pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Maring wala tayo ngayon. Pero as per promise of God, 25 years na pinanghawakan niya ang pangako ng mahal na Panginoon. Even Israelites, nung sila po'y nasa land of bondage in Egypt, sila po mga minamahal ay for so long years, nandun sila. They were under bondage, pinahihirapan araw-araw inutusan. Amen? Pero sabi nila, ang mga anak ng Diyos, araw-araw, gabi-gabi, hindi tumigil manalangin sa ating mahal na Panginoon. Kanilang pinanghawakan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kung babasahin natin ang talatang yan, ang sinasabi ng Biblia, wala silang mga hibik, wala silang mga iyak, wala silang mga panalangin na hindi narinig ng Diyos. No need for them to shout. No need for them to say, oh, mag-rally doon. Di na. All they have to do is from the bottom of their hearts, just whisper the prayer and God is hearing them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. They don't even know na si Moses, na prinsipe ng Egypto, siya yung katugunan ng panalangin nila. See how wonderful are the works of our God. Amen? Sometimes hindi mo alam na yung katabi mo, yung kapitbahay mo na umaaway sa'yo, kuminsan nagagalit ka sa kanya, pero hindi mo alam yan palang katugunan ng Diyos sa panalangin mo. Amen? These are wonders of works of God. Yan po ginagawa ng mahal na Panginoon. Pagkaya sabi na, in everything give thanks. Lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, huwag mong tignan kung ano nasa harap mo. Ang tignan mo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung ikaw ay Kristiyanong mainipin, learn the virtue of waiting. Amen? Simulan mo nang matutong maghintay. Sapagkat yan ay virtue na dapat makamtan ng mga anak ng Diyos. Amen? Another thing, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating malapay na. Maaring magmalaki ang ilan. 30 years na ako, 25 years na ako. Si Abraham, 25 lang. Ako 40 years na. Tanong mga minamahal, yung bang paghihintay mo, sinasabi mo sa 40 years or 30 years. Sometimes kapag tumatagal na tayo, medyo tumataas na yung ating ere ba? Hindi na nga tayo pwedeng magwalis eh. Hindi na nga tayo pwedeng utusan sa CR eh. Dahil, elder ako eh. Amen? Sometimes umaabot tayo sa mga bagay na yun. But take note, is that really waiting? Are you really waiting for the Lord? Or just waiting for the blessings of the Lord? Ating basahin, Isaiah 40, ang kabanatay 30 hanggang 31. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatay 40, talatay 30 hanggang 31, pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi makapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naghihintay sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Oh, totoo yan mga minamahal.
take note ha, tingnan yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Even youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Ibig sabihin, mga minamahal, kung malakas na bata, yung mga tao, mga lalakas na tao, eh sila po mga minamahal ay talaga manlulupaypay. Amen? Manghihina. Amen? Sabi niyan, but they that wait upon the Lord. Isa na ko pa nga marinig lahat ng gusto, ng naghihintay sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. But they that wait on the Lord shall renew their strength. Malakas ba tayo ngayon, mga minamahal? Nagre-renew ba? Every day with Jesus is sweeter than the day before ba yan? Amen? Every morning is a blessing from the Lord ba yan? Amen? Tignan mo, you are waiting for the Lord, you're claiming you're 30 years waiting for the Lord, and yet what are you doing now? Bakit parang ni pumalakpak, hindi ka na pumapalakpak? Hindi ka na nasisiyahan? Amen? Hindi ka na nga nagagalat? Nakadama ng banal na presensya, mahal na Panginoon ng mga Kristiyano, ikaw nakatunga nga lang. Is that really the waiting of the Lord as promised? Ang sabi ng Biblia, they that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Alam niyo yung eagles? Ang eagles hindi napapagod yan. Pagdating niya sa ere, nakaganon lang yan. Nakakapagpahinga habang siya po'y nandun at lumilipad. Yun daw ang Kristiyano. Ang sabi niyan, they shall run and not be weary. Takbo ng takbo ang Kristiyano, pero hindi mo makikita na siya'y pagod. Sapagkat nakita niyo yung sinabi natin bilabad ng preaching kanina, may mga ilan nahihirapan na dahil sa matapat na Kristiyano, pagdating dito nakangiti pa rin. They run continuously, but never be weary. They're not getting tired. Hindi siya napapagod. And they shall walk and not faint. Kumustahin mo ang sarili mo, kapatid. Kung ikaw ay totoong naghihintay sa Diyos at hindi sa blessing ng Diyos, dapat ang iyong kalagayan ngayon, nakangiti ka parati sa gitna ng mga problema. Amen? Pero kung sa oras ngayon, wala kang nakita kundi frustrations, problems, trials, and even sometimes nasasaktan ka, lumuluwa ka, at dahil yun ang dahilan kung bakit hindi ka makapalakpak, hindi ka makapagpatotoo. Bakit? Sa puro problema, that is not the promise of those people who are waiting for the Lord. Amen. Those who wait on the Lord, they shall renew their strength. Bagamat hindi mo masabing napakaraming kayamanan, pagdating sa banal na gawain, masiglang nagpupuri yan. Pagdating sa umaga, bagamat alam niyang wala siyang sasaing mamayang konti, ang gagawin niya, tatayo yan, luluhod yan, magpupuri sa Diyos, magpapasalamat for another day given to him or her. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So this is the test. Ito yan, yung salitang yan. Kung ngayon, mga minamahal, lulupay-pay ka because you are waiting not the Lord. You are waiting the blessings from the Lord. Amen? Amen. Lamentations, kindly. Chapter 3, verses 22 up to 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 23, ganito po sinasabi, sa mga kaarawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan palang dahilan kung bakit ang mga taong naghihintay sa Diyos at hindi sa pagpapala ng Diyos ay nagiging patuloy ang kanilang kagalakan araw-araw dahil ang sabi ng Biblia, His mercies. Sabi niyan, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Kindly sa English yan. Because His compassion fail not. They are new every morning. Pag sinabing new, hindi katulad ng kahapon o nakaraang taon o nakaraang dekada. Every day is a new blessing from the Lord. Amen? Kaya napapakinggan natin, ay, pareho lang naman ang pagpapala ng Diyos. Hindi totoo. Kapag nagpapatuto ka, yung nagpatuto ka nung Miyerkules, nagpatuto nung Biyernes, nagpatuto ngayon, hindi pareho ang delivery. Sapagkat every day is a blessing from the Lord.
Palapangan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya kapag nakita mo mga minamahal, nakasulat na naman ang pangalan niya, ay huwag mo sabihin, narinig ko na yan. Bantayan mo ang patotoo ng iyong kapatid sapagkat siguradong may mensahe sa iyo ang Diyos. Amen? Sa mga nagpapatotoo, kapag narinig mo pangalan mo uli, katatapos ko ng Biyernes nga ako na naman ngayon, pasalamat ka. Ibig sabihin, may tinawag ang Diyos na nangangailangan makinig ng patotoo mo. Para po natin ang ating mga Panginoon. Our testimonies is not to entertain everyone. Our testimonies is for that person who was called by God. Mapasalamatan niya ang Diyos. Mapalakpakan niya ang Diyos. Magkaroon siya ng pananampalataya na mayroon palang Diyos na nagmamahal sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga nakita niyo mga minamahal, bakit? Sometimes, bakit pareho? Pero tinan mo ang delivery. Balikan mo. Panoorin niyo yung mga YouTube mga videos natin. Yung patotoo kahapon at saka yung susunod na banal na gawain. Pareho ang thought, pero the delivery, makikita niyo doon kung paano kumilos ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag tayo tumayo at tinawag bilang magpapasalamat, ibigay ang papuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo po mga minamahal, sometimes may mga dahilan kung bakit, sabi nga, practical lang ang buhay, di ba? Yung word na yan, nakakatakot yung practical na yan. Amen? Amen? Kasi kung titignan mo nga, kung talaga ang hinihintay mo ay ang Diyos, ay dapat masaya ka ngayon. Amen? Magkakaroon ng Christmas Thanksgiving natin. Amen? Wednesday, Thursday, or this coming, So, masaya ka ba? Bakit parang ni overnight nga, wala nag-aalay ng Christmas? Kung ang mga tao na hindi nakakilala sa totoong Diyos, nagdiriwang sila, much more sa atin. Dahil tayo, alam natin, tayo tinubos ng Diyos. Palapakan po natin ang ating malapay, no? It should be felt from our head up to our feet na alam natin na ang Diyos ay totoo. Amen. Kung sino man makikita mo, tatanungin kung sino pinakamasaya sa araw ng Pasko, it should be Christians. Because we are saved by God. Tayo ay pinunubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya tayo po mga minamahal kapag tayo sometimes, brother, kaya nga ginagagawa ko yan dahil urgent lang kasi. Amen? Importante. Tingnan nyo mga minamahal, sometimes pinagpipili tayo. Ano ba ang gusto natin? Beach ba o gawain? Mall ba o banal na gawain? Kasayahan ba o sa presensya ng mahal na Panginoon? Doon ba sa physical need natin o doon ba sa spiritual need natin? Sometimes, kailangan natin pumili. Amen. So pag sinabi mo, ay kailangan dyan, dapat spiritual needs. At pinagpala ka. Amen? Pero kapag pinili mo yung physical need, ay, madalang kami magkita ng aking kaibigan, unahin ko muna ito. Tingnan niyo mga minamahal, baka naman mali ang pinipili niyong parameter sa pagpili ng iyong buhay. Amen. Amen. Basahin natin Genesis chapter 25 verses 29 up to 33. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanata 25, talatay 29 hanggang 33. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nangangalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo, napakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y mamamatay, at saan ko mapapakinabangan ang aking pagkapanganay? Amen. Tuloy mo. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito na yung sinasabi ko, nasaan yung practical, brother? Practical lang ang buhay. Amen? Si Esau,
mga minamahal, galing sa pangangaso, pagdating niya napagod, maggutom. Amen. So kapag gutom ka, ang kailangan mo siyempre makakain. Amen. Ang sabi niya, pwede bang bigyan mo ako ng lugaw mo? Kaya sabi niya kay Jacob, sabi ni Jacob, wise si Jacob. Sige niya, sige, bibigyan kita ng lugaw o ipagbili mo sa akin yung karapatan mo bilang ikaw panganay. Tinan niyo si Esau, sabi niya, aanhin ko yung pagiging pagkapanganay, ako'y mamamatay na sa gutom, uunahin ko yung lugaw. Practical lang, brother. Amen? Amen. Sometimes ganun ang ginagawa ng mga Kristiyano. Practical lang ang buhay, brother. Kaya kailangan unahin ko yung business ko. Unahin ko yung kaibigan ko. Unahin ko yung mga dapat kong gawin bago yung banal na gawain. Pinili mo lugaw. Iniwanan mo ang birthright. Iniwanan mo pagiging anak ng Diyos. Iniwanan mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The parameter of choosing your decision should always be based on spiritual. Amen? Amen. Huwag na huwag kang padadaya sa kung ano, kailangan kong kumita ng pera, brother. Minamahal, sa dami ba naman ng araw, may tataon mo pa sa banal na gawain ng Diyos. Amen. Yung mga iba pa, hindi pa nga mangyayari ang bukas. Biyernes pa lang. Hindi ako dadalo. Bakit? Magtatrabaho ko bukas eh. Ano kung mamatay ka sa gabing yun? Makakapagtrabaho ka pa bukas? No one can know what is tomorrow. Walang nakakaalam kung ano magiging bukas. Amen? Amen. So bawat araw, ipakita mo at desisyonan ang ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Never change lugaw. Huwag na huwag mong ipagpapalit yung lugaw na yan sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ang upiliin parati ay ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes, kaya tayo napoprostrate dahil we focus on the blessing and not the blesser. Amen? Amen? Kapag nandito tayo kanina, wala tayong ginawa kundi, mahal na Panginoon, pagbigyan mo ng ganito. Magayon, pagalingin mo anak ko. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng pagpapala. Mahal na Panginoon, palakasin mo ko. Puro you. Sa'yo lahat. Amen. Amen. So kapag nakapokus tayo doon, habang wala pa yan, hindi mo magawang pasalamatan ng Diyos. Amen? Naghihintay ka ng milyon eh. Wala pa yung milyon. Huwag mo na. Amen? But ang sinasabi ng Biblia, we should not focus on the blessing. We should always focus on the blesser. Doon tayo sa nagpapala, hindi yung pagpapala. Amen? Kasi kapag ang focus mo ay ang nagpala, mga minamahal yung nagpapala, huwag mong problemahin yung pagpapala. Darating yan. Amen? Kaya kapag tayo nananalangin, mga minamahal, kapag tayo ba nasa banal na gawain, anong advice ng mga mangangaral sa atin? Ating mga pastor, ating mga preacher, ang mga mangangaral, unahin mo ang kalooban ng Diyos. Siguraduhin mong dama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kung ikaw yung mananalangin, hindi mo nga kailangan banggitin ang mga panalangin mo eh. Dahil alam na yan ng Diyos bago ka pa dumating. Amen? Ang siguraduhin mo, mainit ba sa paglilingkod ang ginagawa mo yung puso mo na yan? Nandyan ba, mahal na Panginoon? Baka ang puso at isipan mo malayo. Amen? Kaya once na nadama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, hindi mo hinihingi ang bagay na pangailangan mo, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Philippians chapter 4 verse 19, kindly. Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talata 19. Amen. Lahat po muna nang hindi naiinip pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 4, talata 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Sa Jesus. English, tinan niyan mga minamahal. Sabi diyan, Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need. Hindi niya sinabing Bombay. But the Bombay, hindi niya sinabi. Ang sinabi niya,
My God shall supply all. Hindi niya sinabing pera lang. Hindi niya sinabing kagalingan lang. It's all blessing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. My God shall supply all your need according to your to His riches. Hindi niya sinabing according to the capability of every individual. Ang sinasabi niya, according to the riches of God. Amen? Hindi ibig sabihin kapag mahina ka at wala kang pinag-aralan, kunti lang ang pagpapala mo. Mahina ka mag-manage ng iyong pagpapala, kunti lang ang pagpapala mo. Hindi ganon. Hindi nakabase sa pinag-aralan ng pagpapala ng Diyos. Hindi nakabase sa yan kung paano ka kumilos, paano dumiskarte. Hindi nakabase doon ang pagpapala ng Diyos. Ang nakabase ng pagpapala ng Panginoon ay sa Kanyang kayamanan doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya nakita niyo mga minamahal, meron tayo mga janitor, bakit nagiging manager? Meron tayo mga minamahal, nung sila po mga minamahal ay talagang mababang posisyon sa kanilang kumpanya. Sabi noon, ang ginawa noon nagpatuto natin mga kapatid galing sa ibang bansa. Sabi niya, nagbigay ako, hindi lang 20%, ginawa kong 50%. Nakita niyo bakit siya tinaas ng mahal na Panginoon? Dahil hindi nakabase yun sa kanyang kakayahan. Nakabase ang pagpapala sa kabutihan, kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Meron bang mahirap na bagay sa Diyos? Walang mahirap na bagay sa Diyos. Amen? God is able. May kakayahan ang Diyos na magbigay ng lahat ng pagkangailangan ng kanyang mga anak. Kaya number one, as a parameter, sabi diyan, Christians should focus of waiting is Jesus. Dapat ang focus natin ng paghihintay ay si Jesus at hindi yung pagpapala. Amen? Huwag kang tumingin. Hindi yung kung anong sasabihin ng kapitbahay, napagtawanan ka na ng kaunti, sama ng lubo. Masyado tayong atento sa ating mga prestigyosong pagkatao, sa ating profesyon, pagkakilala. Huwag ganon. Dahil madali tayong panain ni Satanas doon. Pag ganon ang nangyari mga minamahal, ayaw natin naman lang na tayo pagtawanan. Ayaw na tayo mapahiya. Madali tayong igupo ni Satanas. Amen. Dapat ang Kristiyano manhid na sa mga bagay na yan. Ang importante sa atin, parating nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Parapan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, hahayaan mo bang anak mo pagtawanan lang? Siyempre hindi. Amen. Ganun ang ating tatay. Amen. Kapag tayo inuna natin siya mga minamahal, hindi niya pababayaan na pagtawanan ka. Hindi niya pababayaan na ikaw lang may sinu-sinuhin lang. Itataas ka ng Diyos sapagkat nagtiwala ka sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, ang sabi diyan, ilan ay napapagod na sa araw-araw na problema, kahirapan na mapagsubok sa buhay. Lahat na nakakaramdam ng mga bagay na yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Walang exempted yan. Amen? Amen? In this situation, ano dapat ang parameter ng isang Kristiyano? Kung sa oras na ito may problema ka, ididimanda ka na. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ay may karamdaman ng anak mo, mamamatay na. Amen? Kung sa oras na ito, mga minamahal, ay talagang wala ka nang kakainin, magugutom mga anak mo, anong gagawin mo? Anong parameter dapat mga anak ng Diyos? Ating basahin, 2 Kings, 2 Hari, Kabanata ay 6, talatay 15 hanggang 18. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 18. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito ang isang hukbo na may mga kabayo at mga karo na nakalibot sa bayan. At ang kaniyang lingkod ay nagsabi sa kaniya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa Amen. kanila. That's right. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita
At narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon na nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito, at kaniyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. One time in the life of Prophet Elisha, siya po mga minamahal ay talagang dahil aburido mga hari, gusto silang pahamakin. Sila'y patayin. Amen. Huliin sila. Amen. Ang ginawa niya mga minamahal, habang nananahimik at natutulog sila, nagpadala siya ng maraming sundalo, pinalibutan ng yung tent ng propeta ng Diyos. Kasama niya yung isa lang na kanyang assistant. Amen. At ang sabi niya mga minamahal, Kylie sa English, amen. Ang sabi ng talata, and when the servant, Kylie sa English, and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, and host compassed the city, both with horses and chariots. Pagkagising ng kanyang alipin, nakita niya, naku, ang daming kalaban. Kaya sabi niya mga minamahal, sabi niya, and the servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Rattle? Nagra-rattle. Paano gagawin natin yan? Itadalawa tayo. Ang daming kalaban. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun parati ang Kristiyano kapag may problema na, nagra-rattle na. Kapag may utang, kung saan-saan pumupunta. Kung kapag mayroong nagkaroon ng mga aberya sa buhay, mga decisions, kung saan-saan napupunta, nakakalimutan nila ang Diyos. Amen? Eh, ang Diyos naghihintay lang. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakatandaan niyo mga minamahal na sa bawat problema, ready, available ang lahat ng solusyon sa bawat problema ng Kristiyano. Amen? Ito mga minamahal, kung titignan nyo, sabi niyan, and he answered, ang aburido yung kanyang kasama eh. Sabi niya, aburido yan, paano gagawin? Oh, sabi niyan, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Sabi niya, huwag kang matakot. Yung nasa atin ay mas higit pa kaysa yung nasa kanila. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Mari magtanong, anong meron sila? Dadalawa lang sila. Libo-libo yung nakapalibit sa kanila. Amen? Bilangin mo sila, 1, 2, o tapos, sila libo-libo, paano ba mangyayaring more than ang kanilang nasa atin kaysa doon sa nasa niputan, makapalibot. Amen? Anong kailangan lang? Sabi niyan, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. Yun palang dahilan kung bakit hindi natin nakikita yung solusyon ng mga problema natin. Available na yan, hindi lang natin nakikita. Amen? Paano gagawin para makita? Manalangin ka sa Diyos para makita mo yung mga pagpapala na yan. Kung ikaw ay may utang, ang kailangan mo lang hindi si Bombay, hindi si TSPI, ang kailangan mo pagtitiwala sa Diyos. Ako'y may utang 50,000. May pinag-aralan walang magawa. Nung ako'y lumapit sa tao, walang maibigay sa akin. Pero ako'y naglapit sa mga Panginoon, nagtiwala, yung utang ko nabayaran. Walang ginawa yung aking pagkanyero. Walang nagawa yung kaibigan ko. Ang mga magulang ko at kamag-anak, walang nagawa. Diyos ang tumulong sa amin. Nung nagsimula kong makita ang solusyon ng Diyos, ang ginawa ko'y naglingkod na may kainitan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Every problem, all solutions already available. Matter of seeing, looking at it. And how to do that? You pray. Kapag may problema, may takot sa buhay, you pray. Kapag pinagtatawanan ka, napapaya ka, you pray. That's the only key na makukuha natin para ating makuha yung solusyon galing sa ating mahal na Panginoon.
Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kung may problema, do not panic. Amen. Kung ikaw ay talaga nandiyan na may problema na, ay ikaw ay makukulong na, huwag kang magpanik. Nandiyan na, mapapahiya ka na, huwag kang magpanik. Basahin natin mga minamahal. Exodus chapter 14, last two verses. Exodus chapter 14, verses 10, and then italon sa 13. Aklat po ng Exodo, Kabanata 14, talatay 10, talon sa 13. At nang si Paraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. At sila'y natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon. 13. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo. At tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. One time, the children of God, Israelites, sila naglalakbay sa gitna ng ilang. They're traveling in the wilderness. And then here comes the people of Pharaoh. Sinusubok na sila mga minamahal. Mamamatay na sila mga minamahal. Amen? Eh, siyempre, nandiyan na, ganun sila. Ay, naunod, mamamatay na tayo. Amen? Ano sabi ng Biblia? And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid. Natakot sila. And the children of Israel cried out unto the Lord. Anong ginagawa ng mga anak ng Diyos, mga minamahal? Kapag may problema, dapat umiiyak sa mahal na Panginoon. Amen? Pero yung ilan, ginagawa nila, aburito, nagpapanik. Amen? Ano naman sabi ng 13? Sabi niyan, kindly. And Moses said unto the people, fear ye not. So unang dapat gawin, kapag ikaw ay nasa gitna na mapagsubok sa buhay, huwag kang matakot. Amen? Kaya nasisira ang diskarte natin dahil natatakot tayo. Kaya nasisira yung ating mga desisyon dahil natatakot tayo. Baka kung ano mangyari sa akin, makukulong ako, ay mapapamak pamilya ko, ay, ang dami. Ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot. Bakit? Sabi ng Biblia, hindi kita iiwanan ni pababayaan. Lahat na naniniwala diyang sumigaw ng praise the Lord. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Amen? Kaya sabi, kung kasama natin Diyos, sinong makakadi sa atin? Who is against us? Kapag kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ang masama pinagdududahan natin na kasama natin ang Diyos. Akala natin lang laban, atin lang. No, the battle is the Lord's. Amen. Hindi iyo ang laban. The battle is the Lord. Ang kailangan mo lang parati, kumapit ka sa Kanya. Kaya kapag may banal na gawain, sikapin mong maramdaman ng banal na presensya ng Diyos. Huwag kang magliliwaliw. Amen? Huwag kang magpiryenda sa oras ng banal na gawain. O kung ano man magpupuri tayo, okay lang, biyan. Amen? Silik-silik. Pero once na pinag-usapan ng kabuti malapay noon, kikilos ang banal na presensya, ay dapat nagko-concentrate tayo. Maramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Bakit? If God be with us, who can be against us? Palakpakan po natin ang ating balabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Second, sabi diyan, fear ye not, stand still. Amen. Ang ilang tumatakbo, tinatakbuhan ng problema. Akala nila, kapag sila'y lumayo, nandito sila sa Pangasinan, pupunta sa Visayas, ay matutapos ang problema. Hindi. Amen. Nandiyan pa rin yung problema. Harapin mo ang problema. Amen? Amen? Oo, ba't ka tatakbo sa problema? Ikaw ay anak ng Diyos. Hayaan mo manginig ang problema sa iyo. Dahil ikaw ay makapangyarihan. Anak ka ng ating mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, stand still. Ano ibig sabihin, stand still? Maski na anong tulak sa iyo, hindi ka matutumba. Pilitin mo yan. Amen? Sige, maramdaman mo, nanulupay pa, okay, pero tumayo ka, pilitin mo nakatayo. Kaya kung sa oras ito, medyo natatamad ka pumalakpak, pilitin mo pumalakpak. Kung natatamad ka manalangin, pilitin mo manalangin.
Kung natatamad ka magpuri, pilitin mo magpuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Stand still. Ang sabi diyan, and see the salvation of the Lord. Amen? Amen. Pag sinabing see the salvation of the Lord, hindi mo kailangan gamitin ng tainga kung anuman. Mata lang ang titignan mo. Nakaganon ka, yung problema mo lumilipas nang hindi mo nalalaman. Ang ating mga kapatid, nagbibinta ng tawas. Amen. Amen. May pinag-aralan, magandang feasibility study because of professional. Ang daming experience. Pero bagsak niya magtinda ng tawas. Ang kanyang kasambahay, dumadalo sa mga gawain, pagdating niya, tuwa. Dapat ate, dumalo ka! Dapat ate, dumalo ka! Makita mo yung patotoo! Pinagpalan Diyos! Sabi ng ating mga kapatid, pag hindi magandang report mo sa akin, tignan ko lang palalayasin kita. Pero yung Kristiyano, pare-pareho ang kanyang sinishare. Halika ate, masusolve ang problema mo. In fact, sabi ng ating mga kapatid, yung katulong niya, inuutangan niya. Saan ka ba naman nakakita katulong mo, inuutangan mo? Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ang pagpapala ng Diyos hindi sa sitwasyon ng buhay, nakabase yan sa kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang kayamanan na yan, hindi nakabase sa dami ng pera. Amen? Hindi yan nakabase sa dami ng possessions. Hindi yan nakabase sa kung anong natapos mo. Nakabase yan sa pagmamahal mo at koneksyon sa ating mahal na Panginoon. Amen? If Jesus is in you, you have everything. Nasa iyo lahat kapag si Jesus nasa iyo. Amen? Sabi niya, no? Jesus is the answer. Di ba meron tayong kinawit? Jesus is still the answer. And Jesus is the only answer. Palangpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi diyan, you have to stand still and see the salvation of the Lord. See how the Lord resolve your problem. See how the Lord take you out of those problems, all of those trials. Hayaan mo ang Diyos magpunas ng luha sa iyong mga mata. Hayaan mo ang Diyos magalis ng takot sa iyong dibdib. Pagkat ang gawin mo lang, magpuri, magpasalamat, magpuri, magpasalamat. Palangpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kung tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Sabi nga dyan, in the midst of problems, trials, and persecutions, do not panic. Amen? Learn to access available solutions provided by God. Pangalawa, fear not. Stand still and see the salvation. Third, pray. Believe that you receive what you have prayed. Pananampalataya yan. And number 4, ating basahin huling talata. Kindly, aklat ng Marcos, Kabanata 11, talata 24 hanggang 26. Amen. Beloved instrumentalists, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, ang talata po ay 24 hanggang 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y mga katayong nagsapanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Dadapot kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Anong kailangan? When you pray, believe that you have received. That is faith. Amen. Amen. Hindi niya nililimitahan ang panalangin na kaya mo kayo ibigay mahal na Panginoon. At yung pinaka-importante yung number 4, most of us, dalangin ang dalangin pero hindi naman tinitignan
na nandun pala may galit pa sa kanyang puso, hindi niya mapatawad ang kanyang kapatid, hindi niya mapatawad ang sinumano kung ano mang naginawa sa kanya dahil sa sinasabing wala akong ginagawang masama sa kanya pero ginanyan pa rin niya ako. Ang sabi ng Biblia, when you start raising your hands and praising and praying unto God, make sure that you learn how to forgive others. Because kung hindi nyo kayang magpatawad sa iyong kapwa Kristiyano, hindi rin kayo patatawarin ng Ama sa langit. Amen? Amen? Oo nga naman. Ikaw ang hingi ka ng hingi. Akala mo, pero patawarin mo kung malapay na, nagkasala ko. At di tapatawad ka. Pero yung kapwa mo, hindi mo naman patawarin. Amen? Dapat ang mga anak ng Diyos natututo magpatawad. And this is the virtue of our God na kinakailangan dapat i-desire natin yung pagpapatawad. Take note, lahat tayo hindi parapat dapat tanggapin ang kaligtasan. Pero pinatawad tayo na mahal na Panginoon. Amen? We are not even worthy of all the blessings that we are receiving until now. But God provided us that blessing of forgiveness. Kaya sa oras ito, mga minamahal, before we close our eyes and sing unto the Lord, learn to forgive. Alisin niyo ako naman dyan. And have faith in our God because God is really loving us so much. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang mahal na Panginoon. Para bang di mo na kaya at kay dami mo problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Minsan pa mga minamahal, hallelujah. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakutayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabago kanyang muli kung ikaw ay magkamali. Hallelujah. Itatayo kanya sa tuwing magdarama. Malayo na ang iyong narating, wala nang mabalikan. Iba, kaya mo yan. Kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang matapang, sinayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag kang bibigay,
ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah! Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah! Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, maghihina. Hallelujah! Hallelujah! Amen, praise the Lord, praise the Lord! Praise you for the rich God! Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umana, kasama mo siya. Mga minamahal, hindi natin alam kung gaano pa kahaba ang gagawin natin paglalakbay. But for sure, darating ang Diyos. Babalikan ka niya at babalikan ako. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kang bibitaw. Gaano man kahirap ang kalalagayan mo ngayon, huwag kang ayaw. Kasama mo parati ang malapay mo. Learn to see those available solutions to our problems God provided. And then you will see the salvation of God coming. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, gagamitin ng Panginoon, mahal na ang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, maghihina. huwag mawawala ng pag-asa, darating ang Isa na pa ba minamahal kang bibigay, ayaw magsasawa. huwag kang mapapagod. Lalayo't maghihina, gagamitin ka pa ng Diyos, para kanyang lubos. Huwag kang Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ayaw magsasawa. Amen. Huwag kang mapapagod, lalayo't maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, Praise the Lord. darating din ang umaga, kasama mo siya. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, di namin alam kung gaano kami katagal pa maghihintay. Pero alam namin, babalik ka. Tulungan mo kaming maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Palakasin mo kami sa lahat ng gitna ng mga katatakutan. Turuan mo kami magtiwala sa iyo. Huwag mo kaming pababayaan. Pinangahawakan namin ang iyong salita na sa iyong mga tinawag, na iyong mga tupa, walang sino mang makakaalis sa iyong mga kamay.
Patuloy mo kaming pag-aawakan. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Pero turuan mo kaming mamuhay ayon sa iyong banal na kaloob. Ito ang aming samo at panalangin. Sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating pumaminamahal ng mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ang inyong napakinggang pangangaral ay imbitasyon sa inyo na mahal na Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Magtiwala ka lang. All you have to do is tanggapin na mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tinatawag nating pananampalataya. Kailangan mo manampalataya sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao. Walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero kung tayo magsisisi, hindi tayo magsisi sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay, nakikinig sa lahat ng mananang. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, di paglipat ng relihiyon. Ito'y pagtupad sa kalooban ng mahal na Panginoon. In fact, ang mahal na Panginoong Jesus mismo, tumanggap ng bautismo, sabi niya, upang maging huwaran, upang matulad ng mga tao, maging magaya nila ito. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi sa Espiritu, hindi sa pangalan ng Espiritu Santo, Anak, Ama, sa Espiritu, hindi ganon. Isa lang ang pangalan ng Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. At ang pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakikita niyo yung nanginginig, umiiyak, hindi yan iyak ng kalungkutan. Yan ay iyak ng hindi maipaliwanag na kagalakan na nagmumula sa Diyos. Gaano man kabigat ang problema, gagaan. Gaano man kagrabe ang takot, mawawala kapag nasa iyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. So sa ito mga minamahal, tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawa. Mga pagkakasala, mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Tayo po natin dumalangin mga minal para sa ating mga minal kapatid. Hallelujah, hallelujah. Nakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamama na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Mga kaluluwang humihingi at umaasa sa iyong mga salita. So sa tumala Panginoon ng kanilang pangangailangan, dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Ikaw ang tumugon sa iyong malang kaparaanan. Walang distansya ang makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Sa pandalangin na aming ginagamit, Minamahal Evangelista Will Estrada Almeida, patawarin sila sa kanilang managwa pagkasala. At nawa hindi tuloy ng kanilang paglilingkod. Simula pa namang nawa ito. At sila aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo kanilang pangalan sa kalatang buhay, 10 na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay taas. Walang posible sa Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay taas. Umasa tayo at magtiwala sa salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamama na Panginoon Jesus sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin ng aming iginagalap, Minamahal Evangelista Will Estrada Almeida.
ay mga minamahal na mamanggawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, tuberculosis, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, heart attack, cast out in Jesus' name. Ang Philippine Downs, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness, mga panulupaypay, mga pagbagi sa iglesia, lahat ng gawa ng kaaway, ay kumato cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness, lahat ng uri ng karamdaman, be flee from my beloved brethren, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Sign of our faith, na kapag tayo po itatalon mga minamahal, ang ating mga pinanalangin ay natanggap na natin. Amen. Kaya huwag magbibiro at sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Hindi na tayo dapat nagmumura, lalo ating po mga minamahal na mga bisita. Wala naman naririnig na pagmumura sa ating mga labi. Lahat puro pagpupuri. Hallelujah, praise the Lord. Ang napapakinggan sa atin dahil ito ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Lahat na munang pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po nagtatapos ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinadak po sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, Brother Alvin, para sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. At maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na salita na atin pong napakinggan sa araw na ito. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago po tayo dumako mga minamahal sa ating pong mga announcement, i-update po natin yung ating pong special offerings mga minamahal. Ito po ay para po sa ating palikuran, mga minamahal, ating pong mga toilet bowl. Amen. Ito po ay mapalitan ng maayos, yung flash na lang po, yung pipindutin na lamang po mga minamahal. Amen. From October 15 to December 1, 7,552 po mga minamahal. December 6, Wednesday, 255 pesos. December 8, Friday, 401. At ang total po, mga minamahal, ay 8,208 pesos, mga minamahal. 8,208 pesos po. At ito po ay atin pong dadagdagan, mga minamahal. Amen? Maging seryoso po tayo, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay nagbibigay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, nalulugod ang ating pong pinakamamalapeng. Sinusuportahan natin ang proyekto, mga minamahal, amen, ng Iglesia ng Mahal na Panginoon, nalulugod ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, pagpalain po ang ginamit ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Yung may yero po dyan sa ating sa aking kaliwa, sa inyong kanan, mga minamahal. Amen. Andyan na po at talagang may ginamit ang mahal na Panginoon upang bumili ng yero po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon, ibalik ng bilyon-trilyon tayong pagpapala, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay the more we give, mga minamahal. Amen. The more na tayo nagbibigay, the more mas maraming pagpapala.